Okay, SMB tsaka NLEX. Overtime win by NLEX Road Warriors. Maganda yung laro ni Terence Romeo. 28 points ata in-score niya, okay? Magaling na offensive player si Terence Romeo. At siya sa tingin ko yung may complete na jump shooting game. Bakit? Basketball details. Pag sinabi mong shooter ka, dapat shooter ka sa 3 points, which is meron si Terence Romeo. Pero shooter ka rin sa mid-range. Okay? Kasi nakikita nyo lang lagi yung tinitira ni Steph Curry is yung, tsaka ni Klay Thompson, is yung 3-point shot nila. Hindi nyo pinapansin yung mid-range. Kung talagang basketball fan kayo, tingnan nyo yung mga tira ni Terence Romeo. Hindi lang sa 3 points yun. Meron din siyang mid-range o yung sinasabi nilang midi. So kung gusto nyo maging magaling na jump shooter, meron kayong 3 points, meron kayong mid-range. Pareho yun. Tingnan nyo, ang hirap bantayan ni Terence. Yung kanyang slashing to the basket, meron din. Pero ano naman ang ginawa ng NLEX? Okay? To counter that, bibira ang mga players na two-way players. Sino yung mga two-way players? Magbibigay ako ng mga pangalan. Yung tinatawag nilang 3 and D. Okay? Ang NLEX merong 3 and D na player. Yung 3-point specialist nila at yung kanilang wing defender na si Tony Semerad. Two-way player yun. Ibig sabihin, pwede mo siyang asahan to shoot and then defend. Meron pang isa sa NLEX, si San Anthony. Okay? Si San Anthony, ano yun? Two-way player yun. Si Johnny Abarrientos, two-way player yan. Si RR Pugoy, kaya nga nasa Gilas parati yan eh. Dahil magaling na sa offense, pero nung nasa FEU yan, magaling din dumepensa yan si Roger Ray Pugoy. Magaling si Terence offensively, pero hindi ganun kadiin yung kanya suspect o questionable yung kanyang defense. So sinong bumabantay? Kung si Chris Rosales ang bumabantay kay Terence Romeo, nahirapan si Chris Rosales doon, magaling talaga si Terence Romeo. Pero ano naman ang ginawa ni Chris Rosales sa kanya pag NLEX naman na may hawak ng bola? Tinitirahan niya ng 3 points. Tinitirahan niya ng 3 points itong si Terence Romeo. Kasi baka sabihin nyo, paano ko nalaman yun? Baka kasi sabihin nyo, hindi ka naman naglaro, hindi ka naman varsity dahil PWD. Well, naglaro ako ng basketball sa Interbarangay. At isa yan sa napansin ko. Sa tagal akong nanonood ng basketball, sa tagal kong nakakita ng basket, at ako mismo naglaro ng basketball, may mga kakilala akong player na may mga kakampi akong magaling na magaling nang umiscore, magaling pang dumepensa. May mga kakampi akong ganun at nakita ko sila mismo. So yun yung pinagsamantalahan ng NLEX. Kaya sila nakabalik. Kasi hindi rin mabantayan ng maayos ni Terence Romeo si Chris Rosales pag si Chris Rosales naman ang may hawak ng bola. Pero hindi mo naman pwedeng tanggalin si di ba? Hindi mo naman pwedeng tanggalin si Terence dahil yung ginagawa niya sa offense for San Miguel. At saka yung sinasabi ko nga, yung ginawa ni Semerad, Anthony Semerad doon sa import nung San Miguel na si Ivan Aska, parang yun yung dahilan kung bakit graduate. Nung siya yung bumantay kay Aska, hirap na tong Aska na to, hindi na hindi na makapalag. Kaya siya graduate dahil tinawagan siya ng offensive foul. Sino bumabantay sa kanya? Anthony Semerad. So tinanggal ni Semerad yung import na
malaki ang naitutulong, hindi sa puntos eh. Hindi lang puntos, rebounds. Kasi pagdating ng overtime, sa rebound sila tinalo. Isipin mo saan ka nakakita si Kevin Alas, nagmintis ng free throw, siya pa naka-rebound. So kung nandun yung import, hindi makaka-rebound si Kevin Alas. Kasi malaki yung import eh. Kahit sino i-box out niya, hindi naman siya agad-agad siguro makukuha na ng bola, di ba? So yun yung nawala sa San Miguel, yung rebounding ng import dahil tinanggal na ni Tony Semerat. So kung talagang basketball fan kayo, yung mga sinabi ko, yun yung titignan nyo. Hindi nyo i-judge yung isang tao na paano mo nalaman yan. Well, nga sinabi ko, I've seen coaches, yung coach namin sinasabi yon, si Serviola na coach sa St. Francis sinasabi yon. Sinasabi na ng mga coaches yan, bibira ang mga player na magaling na sa offense, magaling pa sa defense. Michael Jordan is one thing, Kobe one thing, Kevin Garnett, Gary Payton, yun yung magaling na sa offense, magaling pa sa defense. Yun yung mga nabanggit ko bibira yun kasi may player na magaling lang sa offense, meron namang player yung magaling sa defense. Bibira yung magaling ka sa dalawa. Yung mga sinabi ko, yun. Kevin Garnett, Michael Jordan, Gary Payton, Kobe Bryant, two-way players yun. Yun yung dahilan kung bakit si Chris Rosales naka-4 na 3-point shot. Naging dahilan para makabalik yung NLEX, nag-overtime at manalo. So, yun lang po.